Amen. Praise the Lord. Thank you. Bagong trabaho, bagong sweldo, lahat ng may bago pumalakpak ng malakas. Bagong pagpapala, bagong place na pupuntahan. Mag-isip na kayo kung anong bago gusto nyo na maranasan itong month of May. Yan ang magiging pundasyon natin. Amen? Amen. May pangahawakan ka. Iyon ang importante. In Hebrews 11, verse 1, ang sabi diyan, faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things which is not seen. Sino rito nakakita na ng pundasyon dito ng building na ito? Ha? O yung pundasyon ng Burj Al Arab, sino nakakita? Nakita nyo yung nakatayo na yung Burj Khalifa. Hindi nyo nakita yung paggawa, yung pundasyon na yun, ano? Actually, kung gaano kataas ang building, ganun din ang paghirap ng paghukay niyan para kunin ang magandang pundasyon. Sino rito may mataas na pangarap? Taas nga ang kamay. Yung nangangarap ng mataas. Taas nyo mga kamay nyo. Amen. Kasi the more na tumataas ang pangarap mo, lalaliman mo ang pananampalataya mo. Ganyan po ang pagbibuild ng building na mga matataas. Kala nyo, madali ang maggawa ng building? Ang madali po dyan, pagpataas na, pero yung sa baba, ang pundasyon, yun po ang pahirapan. Matagal po gumawa ng pundasyon. Kapag nakita nyo na ang building na umaangat na, ibig sabihin, sigurado na ang pundasyon matibay. Amen? Hindi po pinatitibay yung mga nakikita nating panlabas. Ang pinatitibay dito sa building na ito ay ang pundasyon. Bakit po? Marami po ang madidisgrasya kapag ang pundasyon ay hindi sigurado. Amen? Amen. And that is what we are going to talk this month of May. The firm and new foundation of our life. Amen. Ready na ba kayo? So, tingnan natin, ano? Bago tayo pumunta sa the new and firm foundation, tingnan muna natin ang luma, the old Jerusalem. Kasi nakita natin sa Revelation 21, ang pinakita ng Diyos kay John the Beloved ay ang New Jerusalem. Before our existence, no? Bago ka ipinanganak ng nanay at tatay mo, pinakita na o nireveal na ng Diyos ang buhay natin ngayon. Amen. Kaya diyan makikita natin, no, the old foundation came from the old Jerusalem. Basahin nga natin itong
Sino gumawa nitong Old Jerusalem? Ito ay from David, no? David prepares for temple building. 1 Chronicle chapter 22 verse 2 to 5. Si David po ang nag-prepare nito. Kaya lang, dahil sa maraming dugo ang dumanak sa kamay ni David, hindi siya pinayagan ng Diyos na gumawa ng templo niya. Kasi alam naman natin si David masyadong matapang, ano? Kahit si Goliath, pinutulan niya ng ulo. Amen. Okay, basahin nga natin itong 1 Chronicles chapter 22 verse 2. Go ahead. So David gave orders to assemble the aliens living in Israel, and from among them he appointed stone cutters to prepare dressed stone for building the house of God. Verse 3. He provided a large amount of iron to make nails for the doors of the gateways and for the fittings, and more bronze than could be weighed. Okay, verse 4. He also provided more cedar logs than could be counted, for the Sidonians and Tyrians had brought large numbers of them to David. Verse 5. David said, "My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and splendor in the sight of all the nations. Therefore, I will make preparation for it." So David made extensive preparations before his death. So bago mamatay si David, prepare niya na yung para kay Lord. Amen? Kasi great city yung Jerusalem. It is the promised land, no, sa Israel. Ito yung promised land kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, which is Israel now. At yung promised land na yon, doon tinayo ang templo ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit nag-aaway ngayon diyan sa Israel at yung mga karatig niyang mga... Kasi nandiyan po ang tatlong faith. Ang naunang faith, ang mga Jews, Judaism o Judaism. Jew po nandiyan. Pangalawa, mga Islam. At pangatlo po yung Christian. Late na yung mga Christian, actually. Kung nauna man sila sa Muslim, na-late na sila. At diyan po na nandiyan ang one of the temple ng Islam. The two temples is in Saudi Arabia. The two holy mosques. One of the temple, one of the holy mosques is in Jerusalem. Kaya nag-aaway-away sila dahil hindi dahil doon sa lugar, dahil sa power at sa pangako ng Diyos sa kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Kasi yun yung lahi na nag-conquer, no? May pangako ang Diyos. Ang pangako ng Diyos kay Abraham hanggang sa Israel, kay Jacob, no? Kaya naman ang foundation niyan, makikita nyo, ay kakaiba. Kasi ang foundation niyan, yung faith. Tingnan natin yung, pakibasa nga yung, pakipunta sa Hebrews 11 verse 8. Okay, basahin nyo nga verse 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance,
obeyed and went, even though he did not know where he was going. Sino rito nagpunta rito nang hindi mo alam kung ano pupuntahan mo? By faith, sumama ka doon sa kaibigan mo o sa kamag-anak mo. Ano ba yan, Dubai na yan? By faith, merong lang nagyaya sa iyong kaibigan. By faith, may nakita ka lang na invitation, in-applyan mo, natanggap ka. Pero hindi mo alam kung ano pupuntahan mo. Amen? Nakikita mo lang, wow, Dubai, ang ganda pala riyan. Napanood mo si Aga Mulak, saka si Claudine Barreto. Ha? Sino ba yan? John Lloyd ba? Hindi si Aga Mulak. So, napanood mo lang, nag-dream ka, makakapunta ako diyan sa Dubai. At ngayon, nandito ka na sa Dubai. Ganito pala ang Dubai. Hi, Dubai. Ganon din na magpunta ka sa Amerika or sa anumang place, sa London, what. Hindi mo, dinidream mo. Pero nung nandoon ka na, ito pala yung dream place ko. Ganun lang din pala. Para lang palang nasa Manila ako. Amen? Kayo, kung mga tiga-BGC kayo, no? Para kayong nasa Singapore din. Ano ba yung BGC? Para ka nang nasa Dubai. No? Nasa Makati ka. Hindi mo na i-dream, para rin na pala ako nasa Makati. So, parehas lang ang buhay lahat. Mangarap ka rito sa mundo. Pero yung pangarap ng Diyos sa iyo ay kakaiba. Amen? Matindi. Hindi mo pa nakikita, wala pang nakakakita. Pero sabi ng Lord, pinakita kay John the Beloved. Amen? Kaya itong pag-aaralan natin, sabi nga, itong ginawa ni David na templo ng Diyos, nakikita. At hindi niya pa nakikita, pinepare niya na lahat ng pangangailangan dahil hindi nga siya pwede ang gumawa. Tingnan na natin yung 1 Chronicle 22. Bakit hindi pwede? Verse 6 to 19. Okay, basahin natin yan. Verse 6 to 19. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. Tingnan nyo si Solomon inutusan ni David, naging in charge bago siya mamatay doon sa pinagagawa ng Diyos kay David. Okay? Verse 7. David said to Solomon, "My son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord my God." Nasa puso niya raw, verse 8. But this word of the Lord came to me, "You have shed much blood and have fought many wars. You are not to build a house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight." Grabe. Para na yun sa Panginoon din yung ginawa niya na paglaban at pag-shed ng blood. Pero hindi siya pwede ang gumawa para sa Diyos na buhay. Amen? Nakita ng Diyos ang ginawa niya. So, he is not qualified. Now, verse 9. But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest for all his enemies on every side. His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign. Verse 10. He is the one who will build a house for my name.
He will be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Forever na yun, sinabi. Okay, verse 11. Now, my son, the Lord be with you, and may you have success and build the house of the Lord your God, as he said to you would. Verse 12. May the Lord give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the Lord your God. Verse 13. Then Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the Lord gave Moses for Israel. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Okay. Si Solomon ba naghirap? Siya ang nabuhay na pinakamayaman, mas mayaman pa kahit kay Bill Gates o kay Elon Musk ngayon. No? Hindi walang sa kalingkingan ng kayamanan nila kumpara mo kay Solomon. Ilang combine ang meron si Solomon? Sino nakakaalam? 1,000? Combine. Combine. Whatsoever, no? Ano ba yun? Ano ibig sabihin ng combine? Okay? Ilan? 300? Kulang yata yun. Okay, anyway, hindi kaya ng mga nabubuhay kahit ang hari dito, hindi kaya na magkaroon ng ganong karami. Bakit? Ang kayamanan ni Solomon ay sobra-sobra. Kasi pinagpala nga siya ng Diyos. No? Because he becomes strong and courageous. And verse 14. I have taken great pains to provide for the temple of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, quantities of bronze and iron too, great to be weighed, and wood and stone, and you may add to them. 15. You have many workmen, stone cutters, masons, and carpenters, as well as men skilled in every kind of work. Okay, 17, 16. In gold and silver, bronze and iron, craftsmen beyond number. Now begin the work, and the Lord be with you. Okay. Sabi mo sa katabi mo, may pinagagawa ang Lord sa'yo. 17. Then David ordered all the leaders of Israel to help his son Solomon. 18. He said to them, Is not the Lord your God with you? And has he not granted you rest on every side? For he has handed the inhabitants of the land over to me, and the land is subject to the Lord and to his people. Verse 19. Now Now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord God so that you may be being the ark of the covenant of the Lord and the sacred articles belonging to God into the temple that will be built for the name of the Lord. Yung unang Jerusalem ay tangible o nakikita. Amen? It is natural. Para yang gumawa ng palasyo si David, no? Si Solomon ang gumawa, no? Inimagine ni David, pero yung anak niya gumawa. At sa kamay ng anak niya, lahat ng mga pinepare ng kanyang ama, ang anak niya ang nagpatuloy. Pero ito yung pinag-aawayan dito sa Middle East.
na kaya naman napunta ang Panginoong Jesus para bigyan tayo ng bago, Jerusalem. At ang pundasyon mismo, walang iba, kundi ang kanyang sarili. The firm foundation of our faith now, hindi mo nakikita, pero naranasan mo na. Amen? Ito po yung pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, no, dito sa verse 19 ng 1 Chronicle 22, now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord God so that you may bring the ark of covenant of the Lord and the sacred articles belonging to God into the temple that will be built for the name of the Lord. Now, ang templo po ng Diyos sa ating generation na pinakita kay John the Beloved, walang iba kundi ang katawan mo. Nakakuha nyo? Hindi na ito yung Old Jerusalem na pinagawa. Kasi nga, sa Old Jerusalem, dito pinanganak ang bago na templo. Nakakuha niya na? Ito po, ang pangalan niya ay Emmanuel. Jesus Christ. He is the deliverer of those who sin against God. So Jesus Christ was born in Jerusalem. Kaya hindi pa naunawaan ni na John the Beloved o ng 12 apostles na yung palang nakita ni John the Beloved during that time is for us na nabubuhay ngayon after ni Jesus Christ. Why? Because God has already laid the foundation to each of every one of us. Basahin nga natin ang tingnan natin 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Dito nga ba ito? Wait. Luke chapter 6 verse Okay, tama yun. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Tingnan natin yung pinag-awayan ni na Apollos before, no? Yung kanyang mga si Apollo tsaka si Paul, okay? Tingnan natin. Sabi rito, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Verse 7, kayo po, palitan tayo, sige. Verse 7. He who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Remember, God makes grow, okay? Verse 8. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. Verse 9. Palitan tayo. Kayo po. Sige. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. 10. By the grace of God has given me, I laid a foundation as an expert builder. Someone else is building on it, but each
one should be careful how he builds. 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. No one. Tandaan nyo ha, kahit na gumawa ka ng sarili mong church, kapag hindi si Jesus ang foundation, maguguho yan. Hindi yan lalago. Amen? For no one can lay any foundation other than the one already laid. So, the foundation of our faith is none other than Jesus Christ. It is not the building anymore. Because Jesus Christ lives. He lives inside you. Okay, tuloy natin hanggang 19 yan. Sige, verse 12. Any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. Okay, next verse. His work will be shown for what it is. Papakita yan, no? Because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Kung ano man yung prepare nyo katulad ni David, no, pag yan sinunog, makikita ang tibay. Amen. Okay, next verse kayo po. If what he has built survives, he will receive his reward. Kapag nag-survive ka, may reward ka. Okay, 15. It is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Verse 16. Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit lives in you? Sino rito pinamamahayan ng Espiritu ng Diyos ngayon? Sino rito ang pinamamahayan ng Holy Spirit? The Spirit of God is upon me because ang preaching hindi lang po dito sa pulpit. Kapag may kasama kang kaibigan, kaklase mo before, o yung kasama mo sa opisina na gusto mong madamay sa'yo, kapalaran, no? Nagpipreach ka na po noon ng gospel. Because your foundation is not the building. The foundation is greater than the building itself. Amen? Kaya ito sabi rito, don't you know that yourself are God's temple? Yan po yung New Jerusalem na nakita ni John the Beloved during his trance na pinakita sa Revelation. Tandaan natin, once it was revealed to man, it is no longer a secret. Forever na po yan. Amen? Pag nireveal ng Diyos sa tao, may forever. Okay, verse 17. Look, if anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred. Sabihin mo sa katabi mo, sacred ka pala. Amen? And you are that temple. Yan yung sinasabing templo na ngayon ng Diyos. Kaya hindi mo nakikita ang templo niya kasi siya o yung sarili mo na ang templo ng Diyos. Kaya sa John chapter 14 verse 23, this is the one who loves me. The one who obey my commandment.
the Father will love him. And I and the Father will make him a residence, or we will abode in him. Saan siya titira? Diyan sa katawan mo. Kaya ngayon tinawag kanyang templo. Because the Father, the Word, and the Son lives inside you. Why the Word? The Word is the Holy Spirit. The Spirit gives life. John 6:63. The flesh profit nothing. The words that I have spoken to you, sabi ni Jesus, they are full of spirit and they are life. Kaya nga sabi niya sa John 10:10, I have come to give you life to the fullest. Life more abundant. Ano pang buhay ang gusto nyo? Buhay mayaman? Buhay ano? Buhay... Anong buhay gusto niyo rito sa mundo? Lahat ng buhay nandito, pero hindi yung buhay na kayang ibigay o pinangako ng Diyos. Amen? Lahat matitikman mo. Kahit pagkain ng hari dito, kaya mong tikman. Nakatikim na kayo ng kabyar? Ha? Sino rito nakatikim na ng bagoong, alamang? O yung yung alige ng alimango. Nakatikim na kayo ng kabyar. Isipin mo na lang kabyar yun. Parehas lang ang lasa. Amen? Mas masarap pa ang alamang natin. Amen. So, hindi ang presyo ang importante. Ang importante yung panlasa mo. Kung viable ba ang panlasa mo o hindi. Amen? So, tandaan natin, balik mo nga sa, sana ba tayo? Sa foundation, okay? The foundation stone in Jerusalem, also known as the Noble Rock, or even Hassetia, is a significant religious site located at the center of the dome of the rock. It is believed to be the place from which the world was created and is associated with various religious narratives, including the creation of Adam and the sacrifices of figures like Abraham, Isaac, and the foundation stone is also the location of the Holy of Holies in Jewish tradition and is venerated by both Jews and Muslims, making it a focal point of interfaith dialogue. Kaya makikita natin, yung Old Jerusalem ay diyan yung pinag-aawayan ng mga nandito sa Middle East. At nadadamay buong mundo dahil sa kanila. Hindi naman yung hindi naman yung geopolitical ang problem diyan or yung economic, no. Ang pinag-aawayan talaga diyan power. Kasi kung sino yung nandoon o nakakahawak ng lugar na yon, they have all the power. Iyan yung mindset ng tao. But now, hindi na yon eh. Ang binigay sa atin ng Lord na gawin natin, baguhin natin ang pundasyon natin, ang faith natin ay walang iba kundi sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Wala na sa templo na kung saan magagather mga tao. Hindi na roon. Ikaw na ang templo mismo ng Diyos. Amen? Kaya yung New Jerusalem na pinag-aaralan natin, the new foundation, ikaw magbibuild mismo. Kasi yung Father,
inilay na lahat ng pangangailangan sa atin. At yung pundasyon, walang iba kundi si Jesus, the rock, the solid rock, the rock of our foundation, the firm foundation na sinasabi natin, nakalay na. Anong gagawin natin? Doon na lang tayo tatayo, aapak sa solid foundation na yan. Alam nyo ba yung Burj Khalifa na yan? Ang pundasyon niyan malalim. Hindi lang yun, kundi meron pa yang mga pilote na ganyan, no? Mga 1.5 ang bilog, ang diameter. 1.5 diameter. Tapos, mga 1 meter lang yata ang pagitan. Mga ganyan. Poste sa poste. Tapos, malalim pa yon, binaon pa yon ng malalim. Bakit? Ang hinanap doon yung hard strata o yung matigas na bato. Kasi pag tumaas ang building, sasayaw yan sa hangin. Yung pressure ng hangin ang magpapasayaw diyan. Pag nag-sandstorm, 'di ba, ang lakas ng hangin. Pag mahina yung pundasyon o mababaw ang pundasyon niyan, hindi yan tatayo ng nakatayo ngayon. But because of the foundation na solid, rock, matibay yan. Pero hanggang kailan? Hindi natin alam. Pero ang pundasyon na tinayo ng Diyos para sa buhay natin, lahat, solid. Amen? Jesus is the rock of our foundation. Kaya naman, nung si Peter, ano yan? Tingnan nga natin, no? Nung si Peter ay magmalaki sa Panginoon, Matthew chapter 16 yata siya, okay? Tinanong ng Panginoon ang mga kanyang mga alagad. Verse 14, Mark 16:14. At sabi rito, and they said, some say, thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Ito po yung gustong malaman ng Panginoon sa kanyang mga disciple, kung alam nila kung sino si Jesus Christ, kung anong foundation of faith meron tong mga to. Okay? John chapter 16. Pakiano mo nga. Matthew 16. Beginning verse 14. Nagtanong si Jesus, sino sa palagay nyo? Ano ang naririnig nyo sa mga tao? Who do men say that I, the Son of Man, okay? Verse 14. Basahin nyo nga po. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Nagpapagaling na si Jesus dito, nagpalayas na siya ng demonyo, nagbuhay na siya ng patay, no? Kaya tinanong niya kung alam ng mga disciple niya kung anong foundation meron sila. Okay, verse 15. Ano sabi nila? But what about you? He asked, who do you say I am? 16. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Alam ni Simon Peter. Siya lang ang naka-answer ng correct. Okay, verse 17. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. May nire-reveal ang Lord sa iyo ngayon. Hindi pa nare-reveal sa iba yan. Amen? Amen. Okay, verse 17, verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. In this church, I will build, in this rock, I will build my church. Why? Because Peter understood who Jesus was. Son of the living God. Kaya naman, pagkatapos nito, kita mo, no? Aarestuhin na si Jesus Christ. Sabi ni Peter, no, it cannot be. Borrow one from zero. No, cannot be. Okay, verse 19. Ano sabi rito? I will give you the keys of kingdom of heaven. Yan. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Kapag ikaw ang naging foundation ng Diyos dito sa lupa, hilingin mo na kung ano gusto mong hilingin sa langit. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Kaya nga yung authority natin bilang isang mananampalataya ay hindi kaya ng iba. Nakakapag-deliverance kayo ng demonyo. That is the power of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit lives inside your body. Kaya nyo. Hindi yan imagination lang. Kapag pinaniwalaan mo, kaya mo, kaya mo. Because Jesus said, to those who believe, nothing is impossible. Amen? Ano ibig sabihin ng all things are possible? Ibig sabihin nun, all with the exemption of nothing. Amen. All. Everything is possible to those who believe. Kaya nga, ang church natin, kaya mo mag-speak ng beyond imagination. Paniwalaan mo lang. Sabi mo sa tabi mo, yayaman ka. Sabi mo sa kabila, mayaman ka na talaga. Aminin mo lang. Maniwala ka lang. Only believe. Hindi man ikaw yumaman, ang pundasyon mo ganyan, yayaman ang mga anak mo. Yayaman ang mga apo mo. From your generation to the fourth generation ng lahi mo, hindi maghihirap. Sino rito naniniwala? Ang Pilipinas, ang pinakamayamang bansa ngayon sa buong mundo. Magulo lang. By faith. Faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things we do not see. Hindi mo pa nakikita, paniwalaan mo na. Hindi mo nga nakita yung sarili mong nandito ka ngayon sa Dubai. Paniwalaan mo, next month, nasa Amerika na. Another month, nasa Australia ka. Another month, nasa New Zealand ka. The next month, before December, nasa Iran ka na. Ay, say, wag naman.
Huwag kang maniwala doon sa ayaw mo. Amen? Paniwalaan mo yung gusto mo. Nothing is impossible to those who believe. May imposible ba? Wala. Kaya dito, no, sa Matthew, sabi ng Lord, no, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Sabi mo, Satan, I bind you. I break your power. I command you to go and live my life. In Jesus' name. Lahat ng naniwala, sige, pumalakpak ng malakas. Ganyan po yung binding and loosing. You lose lahat ng mga kayamanan sa langit. Pinakakawalan ko dito sa lupa. Whatever you lose, no? Mangyayari. Kasi pangako ng Lord. Amen? Paniwalaan mo na ikaw ang sinabihan na ikaw ang pundasyon ng Panginoon dito sa atin. Amen? Only believe. Sabi nga ni Jesus Christ, only believe. So sa verse 20, no? After that, hindi naniwala tong si Peter eh. Sabi ni Jesus Christ, huwag niyong sasabihin, verse 20. Tell no man that he was Jesus the Christ, because during that time, ay hindi niya pa oras. Okay, dito na tayo ngayon sa New Jerusalem. Ang New Jerusalem, tingnan natin ang Revelations chapter 21, 9 to 14. Ito yung binigay sa akin ng Lord ngayon na ang foundation ay dapat nating seryosohin ang paggawa. Amen. Palitan po tayo. Revelation chapter 21 verse 9. Then one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven final plagues came and spoke to me, saying, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Okay, verse 10. Kayo po. So he took me away in the spirit of a huge, majestic mountain and showed me the holy city, Jerusalem, descending out of the heaven from God. 11, the city possesses the glory of God. Its brilliance is like a precious jewel, like a stone of crystal clear jasper. It has a massive high wall with 12 gates, with 12 angels at the gates, and the names of the 12 tribes of the nation of Israel are written on the gates. There are 3 gates on the east side, 3 gates on the north side, 3 gates on the south side, and 3 gates on the west side. The wall of the city has 12 foundations, and on them are the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. So makikita natin, yung 12 apostles, it is written in the foundations of the New Jerusalem. Kaya makikita natin kung paano namatay ang mga apostles ni Jesus during that time. Lahat sila pinahirapan. Lahat sila nag-suffer ng kamatayan na hindi nila akalain o hindi nila kagustuhan. But they don't care about death, their body.
Si Peter ang pinako ng inverted cross. Nakatiwarik siya na pinako. No? More than, sabi ko nga, he don't care. Nobody cares. Si Paul, nakapagsulat siya kahit nakakulong. Kahit hindi siya, yung bang wala siyang na ikulong, walang case para sa kanya para makulong, kundi yung nag-preach lang ng gospel, nakapagsulat siya ng maraming libro para sa atin. The book of Corinthians, no? Ephesians, lahat yan sinulat ni Saul, ni Paul. So maraming mga nangyari after ni Jesus Christ. Kaya naman ang pangalan nito, mga apostles niya, ay nasa puso rin natin. Ito yung foundation na yung paghihirap mo ngayon, yung current situation mo ngayon, yung mga paghihirap na nararanasan mo, wala sa kalingkingan ng mga nanampalataya noon. They preached the gospel even though it cost their life and their future. Dahil alam nila na ang future ay hindi sa kanila. Ang future nila ay nasa pundasyon na kung saan tinayuan nila ang pananampalataya. That's why in Hebrews 11, sinasabi ko uli, faith is the substance of the things you hope for and the evidence of the things you do not see. Hindi mo nakikita yung pundasyon. Pero kung diyan ka, yung faith mo sa pananampalataya mo sa salita ng Diyos, sabi niya, I will not leave you an orphan. I will pray to the Father. John 14, verse 16. I will going to pray to the Father to give you another counselor, another comforter, another advocate that will be with you forever. Kung ganyan ang pananampalataya, yung pundasyon ng buhay mo, palagay ko kahit ilang gera mangyari, ilang sakuna mangyari sa buhay mo, you will stand firm to the eyes of the Lord. Nothing can snatch your faith if you are founded in the true foundation. Firm yan. Hindi ka nakatapak dito dahil sa company mo. Magkaroon na ng pandemic, pauuwing ka. Wala na ang future mo. Andito lang ang gera. Palalayasin ka. Nasaan na ang hope mo? So, you have to have a firm foundation that only God can give. Sabi nga ni Job, naked I come into this world. Hindi naman siya pinanganak na marangyana. Naked, I will return to God. Kahit anong suot mo ngayon, kaibigan kapatid, nakatayo ka man o nakahiga, pag tinawag ka ng Lord, tatawagin ka.
it's better for you now to decide. Habang ikaw ay nakatayo, tumayo ka na sa pundasyon na inilay ng Diyos sa buhay natin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tandaan natin, faith comes from hearing. Hebrews 11:6. And hearing by the word of God. Without faith, it is impossible to please God. Amen? Kung wala kang pananampalataya, ano ang pundasyon mo para ikaw ay lumapit sa gumawa ng langit at lupa? He is the creator of heaven and earth. That's why you must have faith. So itong month of May, the new and firm foundation, kung hindi mo pa alam kung ano at bakit ka nandito, it is about for you to establish your faith. Inihanda na ito ng Ama. Ngayon, ikaw, Solomon, gawin mo ang pinagagawa ng Ama sa'yo. You are the temple of the living God. Tayong lahat po ay tumayo. And can I ask Pastor Alani to pray for us?